Ang alamat ng unggoy. Noong unang panahon, ay may mag-inang nakatira sa isang nayong malapit sa kagubatan at sa isang malino na ilog. Sila ay sina Aling Tinang at ang 12 taong gulang na si Ugoy. Mula pa sa pagkabata, ay silang dalawa na lang ang magkasama. Maaga kasing yumao ang ama ng tahanang si Mang Cirilo. Si Aling Tinang na ang nagsasaka sa lupang naiwan ng asawa. Maaga siyang nagpupunta sa bukid para magbungkal ng lupa at magtanim. Mag-isa na lang kasi siyang nagtataguyod sa pamilya nila, kaya namang nagsisipag siya. Iniiwan niyang tulog pa ang anak na si Ugoy. Nakahanda na ang pagkain niya at napagbilinan na rin niya ang anak sa gabi pa lang ng mga dapat itong gawin. Gayunpaman, pagka-uwi niya sa hapon, ay wala ni isang nagawa si Ugoy sa mga ibinili ng ina. Nagkalat ang mga pinagkainan. Napakarumi at napakagulo rin ng bahay. Hindi rin mahagilap sa bahay si Ugoy. "Ugoy, Ugoy, nasaan ka? Umuwi ka muna at tumulong sa mga gawaing bahay." Ang sigaw ng pagod na ina. Wala siyang sagot na nakuha mula kay Ugoy. Kaya, binagtas ni Aling Tinang ang kagubatan patungo sa malinaw na ilog at dito niya nakita ang anak. Masaya itong nagpapalipat-lipat sa mga baging at saka tumatalon sa malinaw at malamig na tubig ng ilog. "Umuwi ka muna at tumulong sa bahay, Ugoy!" Sigaw ni Aling Tinang. Pero tininang lang siya ni Ugoy at parang wala itong narinig. Kumuha din ang ina ng patpat mula sa nabaling sanga ng kahoy at saka galit na nilipatan ng anak. Pero napakabilis nitong umakyat sa puno para makaloy agad sa galit na ina. Uuwi lang si Ugoy sa kanilang bahay kapag naamoy na niya ang niluluto ng ina. Binatilyo na si Ugoy at makatutulong na sana kung gugustuhin niya, pero sa kabila ng pagiging mabuti ni Aling Tinang sa anak, ay lumaki pa rin tamad, sutil, sinungaling, at matakaw si Ugoy. "Anak, itanim mo sana sa isip ang mga sinasabi ko. Tumulong ka naman sa mga gawaing bahay." Malumanay na pakiusap ni Aling Tinang. Tumingin lang si Ugoy sa ina at nagpatuloy sa pagkain. Halos wala siyang itirang pagkain sa ina. Sadyang matigas ang loob ng anak. "Bukas ay dalhin mo ang mga hinog na saging kina Aling Maming. Papalitan niya ito ng bigas para may maisahing tao." Ang bili ng ina sa anak bago sila matulog. "Sige po, dadalhin ko sa kanilang hinog na saging bukas," sagot ni Ugoy. Kinabukasan nga ay kinuha ni Ugoy ang isang buwig ng mga hinog na saging para dalhin kina Aling Maming. Malayo-layo ang bahay ni na Aling Maming, kaya nang mapagod ay ibinaba muna ang buhat-buhat niya at saka nagsabi sa sarili, "Ang bango ng hinog na saging, titingam nga ako ng isa." Wala nang saging na nakarating kina Aling Maming dahil ang tinikmang isa ay naging 2, naging 3, hanggang sa hindi na malayo ni Ugoy na mga balat na lang ang natira sa isang bubig na saging. "Nasaan ang bigas na kapalit ng saging, Ugoy?" tanong ni Aling Tinang sa anak pagka-uwi niya galing sa bukid. "Nay, may nasalubong akong mga bata sa daan. Pilit nilang kinuha sa akin ang mga saging." Ang pagsisinungaling ni Ugoy sa ina. Wala nang nagawa si Aling Tinang kundi maglaga na lang ng kamoting kahoy dahil wala silang bigas. Tatawa-tawa lang si Ugoy. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagsisisi sa ginawa niyang pag-ubos sa hinog na saging at pagsisinungaling sa kanyang ina. Isang araw, habang pauwi mula sa bukid, ay inabutan ng napakalakas na ulan si Aling Tinang. Pagod siya sa maghapong paggawa sa bukid at nabasa ng ulan, kaya pagising niya kinabukasan ay inaapoy siya ng lagnat. "Ugoy, Ugoy, tulungan mo ako, anak. Magpainit ka ng tubig para makainom ako ng salabat." Ang sabi niya sa anak na noon ay tulog na tulog pa kahit tanghali na. Hindi tuminag si Ugoy. Nagpatuloy lang siya sa pagtulog. Walang nagawa ang kaawa-awang ina kundi tumayo at magpunta sa lutuan para magpainit ng tubig at maghanda ng almusal. Nang maramdaman ni Ugoy na nakaluto na ang ina, ay agad siyang bumangon at tulad ng dati, ay halos ubusin ang pagkain nakahanda. Pagkakain, ay akmang lalabas na naman si Ugoy nang sabihan siya ng kanyang ina, "Ugoy, masama ang pakiramdam ko, anak. Pwede bang ikaw na lang magligpit sa ating pinagkainan?" Pakiusap niya sa anak. Pero nagtaingang kawali lang si Ugoy.
Sa halip na sundin ng ina, ay mabilis siyang tumakbong palabas sa kanilang kubo. Dito hindi na nakapagtimpi ang ina. "Napakasama mong anak! Wala kang malasakit at pagmamahal sa iyong sariling ina!" sigaw ni Aling Tinang. Sa labis na galit, ang nooy hawak-hawak ng sandok na gawa sa kininis na kawayan ay inihagis niya sa anak. At anong himala? Sa isang kisap mata ay kumapit ang sandok sa puwitan ni Ugoy at naging mahabang buntot. Unti-unti ring tumubo ang mahahaba at maiitim na balahibo sa buo niyang katawan. Nagbago rin ang kanyang muka. Lumait ito at napuno ng maitim na balahibo. Sa takot ni Ugoy sa nangyari sa kanya, ay nagtatakbo siya at mabilis na umakyat at nagpalipat-lipat sa mga baging ng puno. "Ugoy, Ugoy, bumalik ka!" ang nagmamakaawang sabi ng ina. Subalit, hindi na siya naririnig ng kanyang anak. Hindi na nakabalik sa dating anyo si Ugoy. Mula sa pangalang Ugoy, kalaunay, tinawag siyang Unggoy. Sa kanya nagsimula ang mga unang lahi ng mga unggoy.